Sige lang. Yan, hawakan nyo. So, Benedict and Nicole, pareho kayong may ilaw. Pero tandaan ninyo, ang ilaw nyo, coordinator. Sige. Ano ang purpose ng ilaw na to? Tandaan ho natin. Patayin nyo. Ang purpose ho ng ilaw na ito is ano? Ang ilaw ho na to ay galing kay Jesus. Ang ilaw ho na to ay galing kay Benedict and Nicole. Siyempre, sa araw-araw hindi naman kayo laging okay. Tama po ba? Yan, katulad niya na wala hong ilaw. So, ang gagawin ho, okay, ipan mo Benedict. So, Benedict, hindi ka pwede kumuha ng ilaw kay Nicole. Bakit? Kasi syempre, mawawalan siya ng ilaw. Tama ba? So, Benedict, kumuha ka ng ilaw dito. Yan. So, Benedict, kukuha ka ng ilaw sa Diyos. Kasi bakit? Ang Diyos lang ang magbibigay sa'yo ng ilaw. Sige, Nicole. Yan. So, Nicole, kanino ka din kukuha ng ilaw? Sa Diyos. Kaya tandaan ho natin, Nicole, makukuha niya lang ang kanyang pagbabago, ang paglilinaw ng buhay niya galing sa Diyos. So ito po, light this candle and make your relationship. Okay, break okay ng isa. Tandaan nyo, itong bread na to, nagsisimbolo ng katawan ng Kristo. Ito rin nagsisimbolo ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At dito, as you take part in the body of Christ, as you grow in your relationship with Christ, kayo ay lalago at the same time you will experience Christ in your life. At sa araw na to, ating nilulook back yung ginawa ni Jesus 2,000 years ago. Right now, after ho kainin ng bread, kumuha naman ang Panginoong Jesus ng cup. Ang cup na to ay meron hong laman na wine. Ano sabi ko ni Jesus, and eat and take this wine and drink it, you proclaim faith and love for God. So, Benedict and Nicole, kainin ninyo ang bread at inumin nyo ang wine as you remember Christ's salvation in your life. Kainin nyo at inumin. Oh, Nick. Isang kisip lang. And we will go right now po. We want to emphasize the unity na mag-asawa. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 31, for this reason, a man will leave his father and mother and be united his wife. And the two will become one flesh. So ang lalaki